ipinagpalit sa sariling pamamahay. Habang siya ay nakaratay sa madilim na silid at hindi makagalaw, walang hiyang nagpapakasarap ang kanyang asawa at ang kabit nito sa ibabaw ng kanyang kama. Pabigat na ang pilay na yan, ang walang awang pahayag ni Roberto na tila punyal sa kanyang dibdib. Ngunit nagkamali sila ng kinalaban. Mula sa pagiging manhid, unti-unting ibabangon ng isang inang nagdurusa ang kanyang sarili upang maningil. Handa na ba silang harapin ang bangungot ng kanilang kasakiman kapag ang inakalang bangkay ay muling tumayo? Sana tuluyan na siyang namatay sa aksidente. Naubos na ang pasensya ko sa pag-aalaga sa tuod na yan. Ang mga salitang iyon ay hindi galing sa isang kaaway, kundi sa lalaking nangako sa harap ng dambana na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Bawat kataga ay tila asidong tumutunaw sa natitirang pag-asa sa puso ni Elena. Walang kamalay-malay si Roberto na naririnig siya ng kanyang asawa. Nakahiga si Elena sa isang makitid na kama sa loob ng lumang bodega sa ilalim ng hagdanan, ang lugar na tinatawag na niyang silid ngayon. Ang dating reyna ng bahay na ito ay itinapon sa sulok na parang isang sirang kasangkapan. Sa kabila ng hapdi ng mga salitang narinig niya, pilit pa ring iginagalaw ni Elena ang kanyang naninigas na mga daliri. Hawak niya ang 2 karayom at isang bolang sinulid na kulay pula. Pula, ang paboritong kulay ni Roberto. Sa dilim at alikabok ng silid na yon, pilit niyang tinatapos ang isang scarf para sa paparating na kaarawan ng kanyang asawa. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay may kaakibat na kirot. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang mga kalamnan, ngunit tinitiis niya ito. Ito na lang ang tanging paraan para maipakita niyang may silbi pa siya, na mahal pa rin niya ang asawa sa kabila ng kanyang kapansanan. Ngunit ang pinto ng bodega ay bahagyang nakawang. Mula sa kanyang kinahihigaan, tanaw ni Elena ang maliit na espasyo ng pasilyo. Nakita niya si Roberto. Hindi ito nag-iisa. Nakauniforme ng puti si Clara, ang babaeng ipinakilala ni Roberto bilang private nurse na mag-aalaga daw kay Elena. Pero sa sandaling ito, wala sa kilos ni Clara ang pagiging nurse. Nakapulupot ang mga braso nito sa leeg ni Roberto at ang kanilang mga katawan ay magkadikit na tila iisang nilalang. "Hayaan mo na siya, honey," malanding bulong ni Clara habang hinahaplos ang batok ni Roberto. "Isipin mo na lang, konting tiis na lang at mapapasatin na ang trust fund ni Maya. Pagkatapos nun, pwede na nating itapon sa asylum ang baldado mong asawa." Naramdaman ni Elena ang pagguho ng kanyang mundo. Ang scarf na hawak niya ay biglang nagmukhang lubid na sumasakal sa kanya. Hindi lang siya ipinagpalit, siya ay ibinibenta. At ang kanyang anak na si Maya ay ninanakawan ng kinabukasan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niyang magpupunas sa kanyang katawan at magpapainom ng gamot ay siya palang ahas na lumilingkis sa kanyang pamilya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at sabunutan si Clara. Gusto niyang duraan sa mukha si Roberto. Ngunit walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan na napinsala ng aksidente, 6 na buwan na ang nakalilipas, ay nanatiling walang kibo. Ang utak niya ay sumisigaw ng digmaan, pero ang katawan niya ay isang bilanggo. At doon, sa gitna ng matinding puot at sakit, isang himala ang nangyari. Isang kislap ng kuryente ang dumaloy mula sa kanyang galit na puso pababa sa kanyang braso. Ang kanyang hintuturo sa kanang kamay na ilang buwan ng patay at walang pakiramdam ay biglang gumalaw. Isang maliit na galaw. Isang pagkibot. Napasinghap si Elena sa gulat. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa sakit ng biglaang pagkabuhay ng kanyang ugat. Ang karayom na hawak niya ay dumula sa kanyang nanginginig na kamay at nahulog sa sahig. Gumulong ito palayo. Hila-hila ang pulang sinulid na tila dugong umaagos mula sa kanyang puso. Narinig ni Roberto ang pagbagsak ng bagay sa loob. Agad na naghiwalay ang dalawa sa labas. "Gising ba siya?" tanong ni Clara. Ang boses ay may halong takot at inis. "Tingnan ko."
Sagot ni Roberto. Narinig ni Elena ang mabibigat na hakbang ng asawa papalapit sa pinto. Ang takot ay humalo sa kanyang galit. Kung malalaman nilang nakakagalaw na siya, kung malalaman nilang narinig niya ang plano tungkol sa pera ni Maya, baka tuluyan na siyang patayin ng mga ito. Sa isang iglap, ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata. Ibinalik niya ang kanyang kamay sa dating posisyon, nanigas, at pinigilan ang kanyang paghinga. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi ng mariin. Halos lumasa na ang dugo sa kanyang bibig upang pigilan ang pagkawala ng hikbi. Bumukas ng tuluyan ng pinto. Pumasok ang amoy ng mamahaling pabango ni Roberto, ang pabangong iniregalo pa ni Elena noong nakaraang Pasko. Naramdaman niya ang anino ng asawa na tumatakip sa kanya. Elena? Tawag nito, boses na puno ng pagpapanggap at lamig. Nanatiling tila bangkay si Elena. Ngunit sa ilalim ng talukap ng kanyang mga mata, ang mga luha ay nag-uunahang tumakas. Mainit. Masakit. Dumaloy ang mga ito sa kanyang pisngi patungo sa kanyang tainga. Nagtatago sa dilim ng unan. Tulog ang mantika. Mataray na sabi ni Clara habang sumusunod sa loob. Tingnan mo, nahulog na naman ang knitting needles niya. Nagpipilit kasing gumawa ng basura. Naramdaman ni Elena ang paglapit ni Clara. Isang malamig na bagay ang dumampi sa braso ni Elena. Isang hiringgilya. Turukan ko na ba ng pampakalma, babe? Para sigurado tayong hindi iistorbo sa gabi natin. Tanong ni Clara na may halong tuwa sa boses. Ang puso ni Elena ay kumakabog ng napakabilis sa loob ng kanyang dibdib na para bang gusto nitong wasakin ang kanyang tadyang. Ang takot ay naging yelo na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang lamig ng dulo ng karayom ay tumagos sa manipis na balat ni Elena, nagbabantang magpakawala ng lason na magpapatulog sa kanya ng sapilitan. Gusto niyang humiyaw, gusto niyang itulak ang babae. Ngunit alam niyang ang anumang pagkilos ay magiging hatol ng kamatayan para sa kanya at kay Maya. Nanatili siyang paralisado, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na baka ito na ang huling gabi na makikita niya ang bukas. Huwag na. Walang ganang sagot ni Roberto. Naramdaman ni Elena ang pag-alis ng bigat sa kanyang braso nang pigilan ng asawa ang kamay ni Clara. Sayang lang ang gamot. Dagdag ni Roberto. Ang tono ay tila nagtatapon lang ng panis na pagkain. Tignan mo siya. Para namang magigising pa yan. Hayaan mo na lang siyang mabulok dyan sa dilim. Narinig ni Elena ang lagutok ng sapatos ni Roberto sa sahig. Sinipa nito ang knitting needle at ang pulang scarf na nahulog kanina. Ang regalong pinaghirapan ni Elena ng ilang buwan gamit ang nanginginig na mga kamay. Tumalsik ito sa madilim na sulok kasama ng mga alikabok at sapot ng gagamba. Tila basahan na walang halaga. Tara na sa taas. Yaya ni Roberto. Ang boses ay puno ng pagnanasa na pandudurog sa dignidad ni Elena. Mas may silbi ka pa kaysa sa kanya. Umalingaw-ngaw ang halakhak ni Clara habang papaalis sila. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang pinto ay marahas na isinara at ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay nagsilbing formal na deklarasyon ng kanyang pagkakabilanggo. Muling nilamon ng kadiliman ang maliit na silid. Sa wakas, pinakawalan ni Elena ang hangining kanina pa niya pinipigil sa kanyang baga. Ang kanyang dibdib ay sumikip sa tindi ng sakit, hindi dahil sa pilay, kundi dahil sa pagkadurog ng kanyang puso. Ang luhang kanina ay tahimik na dumadaloy ay naging bahanang hinagpis. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa kisame, kung saan naririnig niya ang mga yabag sa itaas. Sa kwartong dapat ay sa kanya, sa kama na dapat ay kanya. Tinitigan niya ang kanyang kanang kamay sa dilim. Ang hintuturo na gumalaw kanina ay muling namanhid. Ngunit ang apoy sa kanyang damdamin ay hindi namatay. Sa halip, ito ay lumaki at nag-alab. Ang pag-ibig na bumuhay sa kanya noon ay siya ring papatay sa kanyang kahinaan ngayon.
Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, kasing talim ng karayom na muntik nang tumusok sa kanya. Kung ang Diyos ay nagbigay sa akin ng pagkakataong gumalaw muli, sapat na ba ang aking natitirang lakas upang maging bangungot ng mga taong pumatay sa aking puso? Ang sikat ng araw na sumisilip sa maliit at mataas na bintana ng bodega ay hindi nagdala ng pag-asa kay Elena. Sa halip, ito ang naging hudyat ng muling pagsisimula ng kanyang pagtitiis. Ang bawat umaga ay tila isang mabigat na pasanin na kailangan niyang pasanin sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas. Bumukas ang pinto ng may kalakasan, dahilan upang tumama ito sa dingding. Pumasok si Clara na may dalang palanggana ng tubig. Wala sa mukha nito ang pagiging maawain. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot at pandidiri. Gising na ang tuod, bungad ni Clara habang marahas na hinahawi ang kumot ni Elena. Hindi sumagot si Elena, na natiling nakapikit at hinahayaan ang kanyang katawan na magmukhang walang buhay. Naramdaman niya ang malamig at magaspang na basahan na idinampi ni Clara sa kanyang mukha. Hindi ito paglilinis, ito ay pagpapahirap. Marahas na kinuskos ni Clara ang kanyang balat, na tila ba gusto nitong tanggalin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Alam mo, Elena, ang swerte mo pa rin, bulong ni Clara, habang diniidita ng basahan sa leeg ni Elena. Kahit ganito ka na, pinapakain ka pa rin namin. Pero huwag kang mag-alala, malapit na kaming mapagod ni Roberto, at kapag nangyari yon, wala nang maglilinis sa'yo, kundi ang sarili mong ihi. Naramdaman ni Elena ang isang matulis na kurot sa kanyang braso. Ibinaon ni Clara ang kanyang mahahabang kuko sa balat ni Elena, isang lihim na bauhan na walang nakakakita. Pinigil ni Elena ang kanyang paghinga, pilit na hindi iniinda ang hapdi. Ang bawat kurot ay isang paalala ng kanyang sumpa. Ang kailangang manahimik upang mabuhay. Biglang narinig ang tunog ng susi sa pintuan ng bahay at ang boses ng isang batang babae. Mommy, Daddy, I'm home. Si Maya. Ang puso ni Elena ay tila tinalon sa tuwa, ngunit agad ding binalot ng kaba. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Clara. Mabilis nitong ginulo ang sariling buhok at ibinuhos ang kaunting tubig mula sa palanggana sa sariling uniforme. Maya, tulong. Sigaw ni Clara, ang boses ay puno ng pekeng takot at pag-iyak. Mabilis na tumakbo si Maya patungo sa bodega. Pagkakita sa kalagayan ni Clara, agad na lumapit ang 16 na taong gulang na dalaga. Tita Clara, anong nangyari? Ang mami mo, Maya. Hikbi ni Clara habang itinuturo ang nakahigang si Elena. Sinubukan ko lang siyang pakainin, pero bigla siyang nag-amok. Tinabig niya ako at kinalmot. Natatakot na ako, Maya. Hindi ko na alam kung paano siya aalagaan nang hindi ako nasasaktan. Tumingin si Maya kay Elna. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga at pagmamahal sa kanyang ina, ngayon ay puno na ng pag-aalinlangan at takot. Lumapit si Maya sa kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mommy, bakit mo ginagawa yon? Tanong ni Maya. Ang boses ay basag. Gustong sumigaw ni Elena. Gusto niyang hawakan ang kamay ng anak at sabihing nagsisinungaling ang babaeng nasa harap nila. Ngunit nanatili siyang bilanggo ng kanyang sariling katawan. Ang tanging nagawa niya ay ang tignan ng anak sa kanyang isipan, humihingi ng tawad sa bawat kasinungalingang pinaniniwalaan nito. Pumasok si Roberto sa silid. Ang mukha ay kunwari ay pagod at puno ng alalahanin. Lumapit siya kay Maya at inakbayan ito. Nakita mo na, Maya? Sinasabi ko sa'yo, lumalala na ang kondisyon ng mommy mo. Hindi lang ang katawan niya ang may sakit, kundi pati ang isip niya. Sabi ni Roberto sa malungkot na tono. Nahihirapan na tayo, anak. Ang mga hospital bills niya, ang gamot. Halos wala na tayong matira para sa pag-aaral mo. Baka mapilitan tayong ibenta ang bahay na ito dahil sa kanya. Pero Daddy, sabi niyo may insurance si Mommy? Tanong ni Maya nalilito.
Naubos na lahat, anak. Dahil sa katigasan ng ulo niya bago ang aksidente, maraming dokumento ang hindi napirmahan. Pagsisinungaling ni Roberto habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Gusto ko lang namang maging maayos ang lahat. Pero tignan mo ang ginagawa niya kay Tita Clara mo. Si Tita Clara na lang ang nagtitiyagang mag-alaga sa kanya. Pero ganito pa ang igaganti niya. Yumuko si Maya. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na keptok na kulay asul. Ang paboritong clip na binili ni Elena para sa kanya noong bata pa siya. Pinaglalaruan niya ito nang biglang madulas ito sa kanyang mga daliri at mahulog sa ilalim ng kama ni Elena. Yuyuko sana si Maya para kunin ito, ngunit mabilis na humarang si Clara. Sinipa ni Clara ang clip ng palihim, dahilan upang lalo itong pumasok sa pinakamadilim na bahagi sa ilalim ng kama. Hayaan mo na yan, Maya. Marami pa tayong mabibiling bago kapag naayos na natin ang mga papeles, sabi ni Clara nang may kasamang matamis na ngiti. Tumingin si Maya kay Elena sa huling pagkakataon bago sila lumabas. Ang tingin na iyon ang pinakamasakit na tinitigan ni Elena sa buong buhay niya. Isang tinging puno ng pagkapagod at unti-unting paglayo ng loob. Naiwan si Elena sa katahimikan. Sa ilalim ng kanyang kama, naramdaman niya ang presensya ng keptok ni Maya. Ang huling alaala ng kanilang masayang nakaraan na ngayon ay nababalot na ng alikabok. Narinig ni Elena ang bulungan ni Roberto at Clara. Sa labas ng pinto, hindi nila alam na ang bawat salita ay malinaw na naririnig ng babaeng inaakala nilang tulog ang isip. Kailangan na nating makuha ang pirma ni Maya sa guardianship papers, bulong ni Roberto. Kapag nakuha natin yon, kontrolado na natin ang buong trust fund. Wala nang makakapigil sa atin. At paano ang tuod na yan? Tanong ni Clara. Huwag kang mainip. May nahanap na akong lugar. Sagot ni Roberto na may kasamang malamig na tawa. Bumalik si Maya sa pintuan, ang kanyang muka ay matigas na. Ang laso na itinanim ni Roberto at Clara ay tuluyan ng kumalat sa kanyang puso. Daddy! Tawag ni Maya. Ang boses ay walang emosyon. Baka nga po tama kayo. Baka mas mabuti kung ilagay na natin si Mommy sa isang asylum. Doon, mas mabibigyan siya ng tamang alaga. At hindi na tayo mahihirapan pa. Tila isang malaking pader ang gumuho sa ibabaw ni Elena. Ang sarili niyang anak. Ang tanging rason kung bakit siya lumalaban ay siya na mismong nagnanais na itapon siya. Ang sakit ay higit pa sa anumang kurot o sipa. Ito ay sugat na direkta sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman ni Elena ang muling pagkibot ng kanyang mga daliri. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa, kundi dalawa. Ang kanyang galit ay nagiging gasolina at ang kanyang pagtitiis ay nagiging sandata. Maya anak ko, patawarin mo si Mommy. Ngunit hindi ako papayag na maging biktima ka ng kanilang kasamaan. Sumapit ang hating gabi. Ang oras kung kailan ang buong kabahayan ay nababalot ng katahimikan sa itaas, sa marangyang silid na dati ay sa kanya. Mahimbing na natutulog si Roberto at ang kanyang kabit. Kampante sa pag-aakalang ang babaeng nasa ibaba ay isa lamang basurang naghihintay ng huling hantungan. Ngunit sa loob ng madilim at masikip na bodega, nagsisimula ang isang lihim na digmaan. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang dilim ay naging kaibigan niya sa loob ng maraming buwan. Ang tanging saksi sa kanyang mga luhang hindi nakikita. Sa pagkakataong ito, hindi luha ang namuo sa kanyang mga mata, kundi isang matigas na determinasyon. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga braso. Bawat pulgada ng pagkilos ay tila binabayaran ng matinding kuryente ng sakit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kinagat niya ng mariin ang isang maliit na tuwalya na inihanda niya sa tabi ng kanyang unan. Hindi siya pwedeng gumawa ng kahit anong tunog. Ang bawat ungol ng hirap ay dapat manatiling bilanggo sa loob ng kanyang bibig. Gamit ang kanyang natitirang lakas,
sa itaas na bahagi ng katawan. Unti-unti siyang gumapang patungo sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay mabigat, tila gawa sa bakal na kinalawang na sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang balat bago siya tuluyang bumulusok pababa sa sahig. Hindi siya bumagsak ng malakas. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga tuhod sa malamig na sementopo. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang kalamnan. Ang kanyang mga binti, na dati ay malakas at maliksi, ngayon ay tila mga tuyong sanga na madaling mabali. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, sinubukan ni Elena na tumayo. Ipinatong niya ang kanyang mga nanginginig na kamay sa gilid ng matigas na kama. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, dumadaloy sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumukurap. Para kay Maya, bulong niya sa kanyang isipan. Para sa katarungan. Sa isang iglap, sinubukan niyang itulak ang kanyang sarili paitaas. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Nawalan ng balanse ang kanyang katawan at dahan-dahan siyang natumba. Ang kanyang tuhod ay marahas na tumama sa gilid ng isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Naramdaman niya ang mainit na likido na dumaloy sa kanyang binti. Sugat. Alam niyang dumudugo ang kanyang tuhod, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang mas masakit ay ang pakiramdam ng kabiguan. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Muli siyang gumapang, muling sumubok, hanggang sa maramdaman niya ang kanyang mga paa na nakatapak ng patag sa sahig. Sa loob ng 3 segundo, nakatayo siya ng mag-isa. 3 segundo ng kalayaan sa gitna ng sumpa ng kapansanan. Nang mapagod ang kanyang katawan, gumapang siya pabalik sa ilalim ng kama upang abutin ang keptok ni Maya na nahulog kanina. Nang mahawakan niya ang maliit na bagay na yon, tila ba nakakuha siya ng bagong lakas. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng puting chalk na nakuha niya sa isa sa mga lumang kahon ng gamit sa bodega. Sa dingding na malapit sa kanyang ulo, sa bahaging hindi agad makikita ng sinuman, gumuhit siya ng isang maliit na marka. Isang guhit para sa unang gabi ng kanyang pagbangon. Ito ang kanyang lihim na kalendaryo, ang bilang ng mga araw bago ang kanyang muling pagkabuhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapahinga, biglang tumigil ang tibok ng puso ni Elena. Mula sa pasilyo sa labas ng pinto, narinig niya ang marahang pagkiskis ng tsinelas sa sahig. Ang tunog ay mabagal, tila may naglalakad ng maingat upang hindi makalikha ng ingay. 3:00 na ng madaling araw. Sino ang gising sa ganitong oras? Nanatiling nakahiga si Elena. Pinigilan ang kanyang paghinga habang nakatingin sa ilalim ng pinto. Nakita niya ang isang anino na humarang sa liwanag na nanggagaling sa labas. Ang anino ay nanatili doon sa loob ng ilang minuto. Hindi kumikilos, tila nakikinig sa anumang tunog sa loob ng bodega. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba. Kung bubuksan ang pinto, makikita ang mga bakas ng kanyang paghihirap, ang chalk sa dingding at ang sariwang dugo sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, ang anino ay dahan-dahang umalis. Ang tunog ng mga yabag ay unti-unting naglaho patungo sa kusina. Hindi na nakatulog si Elena hanggang sa sumikat ang araw. Nang magliwanag na ang paligid, mabilis niyang ginamit ang dulo ng kanyang duster upang punasan ang sahig, ngunit ang tuyong dugo ay nag-iwan ng isang maliit at madilim na bahid na mahirap alisin. Eksaktong 7:00 nang pumasok si Clara na may dalang tray ng pagkain. Ang mukha nito ay puno ng inis, tila kulang sa tulog. "Bumangon ka na, tuod. Kakain ka na," sabi ni Clara habang inilalagay ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa. Lalabas na sana si Clara nang biglang tumigil ang kanyang mga mata sa sahig malapit sa paanan ng kama ni Elena. Nanliit ang kanyang mga mata habang dahan-dahang lumalapit sa bahaging may bahid ng dugo. Yumuko si Clara at hinawakan ang tuyong mantsa sa semento. Pagkatapos,
Tiningnan niya ang mga paa ni Elena na nakabalot sa kumot. Dugo? Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Saan galing ang dugong ito? Marahas na hinawi ni Clara ang kumot ni Elena at tinitigan ang kanyang mga binti. Ang sugat sa tuhod ni Elena ay sariwa pa at halata ang pamumula. Tumingin si Clara ng diretso sa mga mata ni Elena. Ang kanyang mukha ay nasa harap na mismo ng mukha ng huli. Akala ko ba hindi ka nakakagalaw, Elena? Pero bakit may sugat ka? Sa tuhod na mukhang nakuha sa pagkakaumpog habang sinusubukang tumayo. Naramdaman ni Elena ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang batok. Ang lihim na maingat niyang itinago ay tila malapit ng mabulgar sa pinakamasamang paraan. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila mas lalong sumikip ng ilapit ni Clara ang kanyang mukha kay Elena. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay humahalo sa amoy ng alikabok at gamot. Isang kombinasyong nakakahilo. Nanatiling blanko ang paningin ni Elena. Tila isang rebultong walang naririnig. Bagaman ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sumagot ka, Elena. Alam kong naririnig mo ako. Asik ni Clara. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Nayanig ang ulo ni Elena sa lakas ng tama at naramdaman niya ang agad na pag-init at pagkirot ng kanyang balat. Ngunit hindi siya kumutitap, hindi siya gumawa ng kahit anong ingay. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang ulo sa unan na parang isang manikang wala ng buhay. Wala ka talagang silbi. Dumi ni Clara habang marahas na binitawan ang duster ni Elena. Siguro nga ay nasugatan ka lang dahil sa gaspang ng duster mo o dahil di sa kuko ko. Imposibleng makatayo ang isang tulad mong basura. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng pagbusina ng isang sasakyan sa labas ng gate. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang tunog ng doorbell. Sino na naman ba yan sa ganitong oras? Inis na sabi ni Clara habang nagmamadaling lumabas upang ayusin ang kanyang sarili. Naiwan si Elena na nanginginig ang buong pagkatao. Ang sampal ay masakit, ngunit ang takot na mabuking ay mas matindi. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay natuon sa boses na narinig niya mula sa isang boses na malalim, kalmado at pamilyar. Si Attorney Gabriel Alcacid. Nandito ako para ihatid ang mga huling dokumento ng kumpanya, Roberto. Kailangan ko ring makita si Elena para sa ilang pirma, kahit na alam nating hindi siya makakahawak ng panulat, sabi ni Gabriel. Hindi na kailangan, Gabriel. Masama ang pakiramdam ni Elena ngayon. Mas mabuting huwag mo na siyang istorbuhin, sagot ni Roberto. Ang boses ay puno ng pag-iwas. Bilang kaibigan ng pamilya at bilang abogado ng yumaong ama ni Elena, tungkulin ko ang siguraduhing maayos ang kanyang kalagayan. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakikita. Matigas na sagot ni Gabriel. Matapos ang ilang sandali ng pagtatalo, narinig ni Elena ang mga yabag na papalapit sa kanyang silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Roberto. Kasunod si Gabriel. Ang silid ay madilim at mabaho at nakita ni Elena ang pagkunot ng noo ni Gabriel at ang pagkislap ng galit sa kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ng dating masayahing si Elena. Lumapit si Gabriel sa tabi ng kama. Hindi siya tulad ni Roberto at Clara na turing ay hayop kay Elena. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng higaan at hinawakan ang kamay ni Elena. Ang kanyang hawak ay mainit at puno ng respeto. Elena, kumusta ka na? Mahinang tanong ni Gabriel. Hindi lumingon si Elena, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumibot sa ilalim ng hawak ni Gabriel. Isang maliit na senyales na tanging ang isang taong may malasakit lamang ang makakapansin. Habang nagkukunwari si Roberto na may kinakausap sa telepono sa tapat ng pinto, ginamit ni Gabriel ang pagkakataon upang ayusin ang kumot ni Elena. Doon niya nakita ang bahid ng dugo sa duster nito at ang sariwang sugat sa tuhod na hindi maayos na natatakpan.
Saglit na napatigil si Gabriel, tumingin siya sa mga mata ni Elena at doon niya nakita ang isang kislap, hindi ng kabaliwan, kundi ng pagsusumamo at lihim na lakas. Naintindihan niya agad. Alam niyang may itinatago si Elena. Roberto, mukhang kailangang palitan ang mga gamot ni Elena. May dala akong ilang samples mula sa isang espesyalista na kaibigan ko, sabi ni Gabriel habang kinukuha ang isang maliit na puting kahon ng gamot mula sa kanyang bag. Iwan mo na lang dyan, kami na ang bahala, sagot ni Roberto habang papalapit. Bago pa man makalapit si Roberto, mabilis na inilagay ni Gabriel ang kahon sa ilalim ng unan ni Elena. Sa loob ng kahong yun, hindi lang gamot ang naroon. May isang maliit na piraso ng papel at isang napakaliit na electronic device na kulay itim. Aalis na ako. Babalik ako sa susunod na linggo para sa update, sabi ni Gabriel. Bago siya tumayo, hinawakan niya muli ang kamay ni Elena at bahagyang pinisil ito. Manatili kang matatag. Malapit na ang hustisya. Nang makaalis na si Gabriel at maihatid siya ni Roberto sa labas, mabilis na kinapa ni Elena ang ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba at pananabik. Naramdaman niya ang maliit na kahon. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na black device. Isa itong recorder. Sa tabi nito ay isang sulat na may nakasulat na, "Gamitin mo ito para itala ang lahat. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako." Naramdaman ni Elena ang pag-apaw ng luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng impyernong kinalalagyan niya, may isang taong naniwala sa kanya. May isang taong handang tumulong sa kanya upang mabawi ang kanyang buhay. Ngunit hindi pa siya nakakabawi sa emosyon nang biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Roberto. Ang mukha ay madilim at puno ng hinala. "Ano yang hawak mo?" tanong ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kamay ni Elena na nakatago sa ilalim ng kumot. Mabilis na isinara ni Elena ang kanyang palad, ngunit ang kaba ay tila nagpapatigil sa kanyang hininga. Humakbang si Roberto papalapit. Ang kanyang anino ay bumalot sa buong katawan ni Elena. "Ipakita mo sa akin ang hawak mo, Elena." "Ngayon din," sigaw ni Roberto habang marahas na hinahablot ang braso ni Elena. Ang mga daliri ni Roberto ay tila bakal na nakakapit sa braso ni Elena. Ramdam ni Elena ang init ng galit mula sa palad ng kanyang asawa. Isang lalaking dati ay humahaplos sa kanya ng may pagmamahal. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong handa siyang saktan. "Ipakita mo sa akin," muling sigaw ni Roberto. Sa isang mabilis na desisyon, bago pa man tuluyang mabuksan ni Roberto ang kanyang palad, hinayaan ni Elena na maging malambot at walang buhay ang kanyang kamay. Hinayaan niyang madulas ang maliit na itim na recorder mula sa kanyang mga daliri patungo sa malalalim na tupi ng kanyang marumi at luma ng kumot. Nang pwersahang mabuksan ni Roberto ang palad ni Elena, wala siyang nakita kundi ang puting kahon ng gamot na iniwan ni Gabriel sa ibabaw ng kama. "Ito lang ba?" asik ni Roberto habang hinahablot ang kahon ng gamot. "Inaasahan mo ba na ang mga bitaminang ito ang magliligtas sa'yo? O baka naman inaasahan mong babalik ang lalaking yan para itakas ka?" Tawa ng pangungutya ang kumawala sa bibig ni Roberto. Marahas niyang binitawan ang braso ni Elena at itinapon ang kahon ng gamot sa sahig. Ang mga tableta ay nagkalat sa madilim na sulok ng bodega. "Huwag kang umasa kay Gabriel, Elena. Kaibigan ko siya. At ang tanging dahilan kung bakit siya pumunta rito ay dahil sa awa. Walang lalaking magkakagusto sa isang babaeng tila bangkay na at mabaho pa sa lupa." Huling hirit ni Roberto bago marahas na isinara ang pinto. Nang muling mapag-isa, mabilis na kinapa ni Elena ang recorder sa ilalim ng kumot. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na. Binuksan niya ang device. Walang tunog na lumabas, tila isang tahimik na saksi
na handang lumunok ng lahat ng katotohanan. Sumapit ang hating gabi. Sa katahimikan ng bahay, narinig ni Elena ang mga yabag mula sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Roberto, kundi ang mas magaan at malanding hakbang ni Clara. Sigurado ka ba na sapat na ang mga dokumentong ito? Narinig ni Elena ang boses ni Clara mula sa pasilyo. Oo, kailangan lang nating makuha ang pirma ni Maya sa Sabado, sa mismong araw ng kanyang debut, sagot ni Roberto. Ang kanilang mga boses ay malinaw na naitatala ng recorder na hawak ni Elena sa ilalim ng kanyang duster. Kapag nalipat na sa pangalan ko ang control sa trust fund, wala na tayong kailangang ipaliwanag kahit kanino. Pwede na nating iwan ang bahay na ito at ang panggulo sa loob ng bodega. Paano kung magtanong ang mga kamag-anak ni Elena? Tanong ni Clara na may kasamang tawa. Sasabihin nating dinala natin siya sa isang espesyal na pasilidad sa ibang bansa para magpagaling. Sino ang magdududa sa akin? Ako ang huwarang asawa na nagtiis sa loob ng maraming buwan, sagot ni Roberto. Narinig ni Elena ang tunog ng kanilang paghalik at ang mahinang hagik-gik ni Clara. Ang bawat salita ay tila lason na humahalo sa kanyang dugo. Ngunit tiniis niya ito. Ito ang kanyang alas. Ito ang kanyang katarungan. Kinabukasan, bumalik si Gabriel. Sa pagkakataong ito, may dala siyang isang bagong set ng mga dokumento na kunwari ay kailangang repasuhin ni Roberto. Naiwan ko pala ang aking mamahaling pluma noong isang araw, sabi ni Gabriel habang naglalakad patungo sa silid ni Elena. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Roberto na humindi. Sa loob ng silid, habang abala si Roberto sa pag-aayos ng mga papel sa mesa sa labas, mabilis na lumapit si Gabriel sa tabi ni Elena. Sa isang iglap, kinuha niya ang recorder mula sa ilalim ng unan at pinalitan ito ng isang bago na tila ba isang eksperto sa lihim na operasyon. Nakuha ko na! Bulong ni Gabriel. Tumingin siya sa mga mata ni Elena at sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang butil ng luha na bumalong mula sa mga mata ng babae. Huwag kang mag-alala, Elena. Pakikinggan ko ang lahat ng ito. Nang makabalik si Gabriel sa kanyang sasakyan, agad niyang isinalpak ang recorder sa kanyang laptop. Habang nakikinig sa mga boses ni Roberto at Clara, ang mga kamao ni Gabriel ay unti-unting nagnganglit. Ang bawat tawa ng dalawang taksil ay tila sampal sa kanyang sariling dangal. Ngunit ang higit na nagpadurog sa puso ni Gabriel ay ang huling bahagi ng recording. Matapos ang pag-uusap ni Roberto at Clara, narinig niya ang mahabang sandali ng katahimikan na sinundan ng isang mahina at basag na hikbi mula kay Elena. Ang tunog ng kanyang paghinga na puno ng pagod at kawalan ng pag-asa ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Patawarin mo ako, Elena. Bulong ni Gabriel habang nakatingin sa bintana ng bahay ni Elena. Patawarin mo ako kung hinayaan kong umabot ka sa ganitong kalagayan. Ngunit isinusumpa ko, ang bawat luhang iniyak mo sa loob ng bodegang yon ay babayaran nila ng higit pa sa iyong inaasahan. Sa loob ng madilim na silid, naramdaman ni Elena ang isang munting liwanag na unti-unting tumitibok sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, hindi na siya natatakot sa dilim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking digmaan. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay hindi na tanda ng pagsuko, kundi isang estratehikong pag-atras upang muling sumugod ng mas malakas. Alam niyang sa bawat paghinga niya, ang katarungan ay dahan-dahang gumagapang pabalik sa kanyang mga kamay. Bagay ba sa akin, Elena? Mukhang mas kasing kulay nito ang aking labi kaysa sa namumutla mong mukha. Ang boses ni Clara ay puno ng kamandag habang umiikot siya sa harap ng isang maliit na salamin na dinala niya sa loob ng bodega. Halos hindi makapaniwala si Elena sa kanyang nakikita. Nakasuot si Clara ng isang pulang sutlang bestido. Ang bestidong isinuot ni Elena
noong kanilang ika-10 anibersaryo ni Robert. Ito ang damit na simbolo ng kanilang pinakamasayang alaala. Ngunit ngayon ay niyuyurakan ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Hindi lang ang bestido ang kinuha ni Clara. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang gintong kwintas na may pendant na krus, isang pamana mula sa yumaong ina ni Elena. "Huwag kang tumingin ng ganyan," pangungutya ni Clara nang mapansin ang bahagyang panginginig ng mga talukap ng mata ni Elena. "Hindi mo na ito kailangan. Ang isang tulad mong nakaratay ay hindi na dapat nag-iisip ng karangalan o alahas. Ang tanging kailangan mo na lang ay ang abuloy na ibibigay namin sa iyo balang araw." Lumapit si Clara sa kama at marahas na hinawakan ang baba ni Elena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. "Alam mo ba, Elena? Kaninang umaga, ipinagluto ko si Maya ng paborito mong almusal. At alam mo ba kung ano ang sabi niya? Sabi niya, mas masarap daw akong magluto kaysa sayo. Nakalimutan na niya ang lasa ng luto mo, gaya ng pagkalimot niya na may ina pa siyang buhay." Naramdaman ni Elena ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa anumang pinsala sa kanyang likod. Ang pag-atake sa kanyang pagiging ina, ang pinakamabigat na parusa. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Maya. Gusto niyang bawiin ang kanyang anak mula sa mga kuko ng babaeng ito. Ngunit pinilit niyang manatiling bato. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, kahit na sa loob niya ay nagngangalit ang isang bagyo. Inilabas ni Clara ang kanyang cellphone at itinapat ito sa mukha ni Elena. "Tignan mo ito. Tignan mo kung gaano kasaya ang anak mo." Sa video, nakita ni Elena si Maya na tumatawa habang sinusubukan ng isang bagong sapatos na binili ni Clara. Tinawag ni Maya si Clara na Tita Clara nang may kasamang ngiti. Ang bawat tawa ni Maya sa video ay tila isang punyal na paulit-ulit na tumatagos sa puso ni Elena. Ang anak na kanyang inalagaan, ang batang binuhat niya sa kanyang sinapupunan, ay masayang tinatanggap ang regalong binili gamit ang perang ninakaw mula sa kanila. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ito ay isang uri ng pagdurusa na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. "O nakita mo na?" Pagpapatuloy ni Clara habang itinatago ang cellphone. "Kinalimutan ka na niya, Elena. Para sa kanya, isa ka na lamang madilim na alaala na ayaw na niyang balikan. Kaya mas mabuti pang manatili ka na lang dyan, puno ng inggit, habang pinapanood mo kaming magmukhang isang masayang pamilya." Isang huling sulyap ng pagkadiri ang ibinigay ni Clara bago siya tuluyang lumabas ng silid, kasabay ng mahinang halakhak na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Muling sumara ang pinto ng may diin at naiwan ang mabigat na katahimikan sa loob ng bodega. Nang masiguro ni Elena na wala na ang sinuman, unti-unting nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya umiyak ng may tunog. Ang kanyang mga luha ay tahimik na bumalong. Binabasa ang kanyang unan na puno na ng dumi at lumbay. Ang sakit ng sampal ni Clara ay wala kumpara sa bigat ng katotohanang ang kanyang anak ay unti-unti nang nawawala sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman niya ang isang mahinang panginginig sa ilalim ng kanyang unan, ang cellphone na lihim na ibinigay ni Gabriel. Gamit ang kanyang mga daliri na unti-unti nang nagkakaroon ng lakas, dahan-dahan niyang inabot ang device. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. "Paparating na ang hustisya. Huwag kang susuko. Isang hakbang na lang, Elena. Magtiwala ka sa akin." Ang mga salitang yon mula kay Gabriel ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng Sa sandaling iyon, ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at dahan-dahang kinuyom ang kanyang palad sa gilid ng kumot. Inisip niya na ang telang hawak niya ay ang kamay ni Gabriel, isang kamay na hindi siya bibitawan, isang kamay na naniniwala sa kanyang kakayahan kahit na ang buong mundo ay tinalikuran na siya. Nang sumapit ang malalim na gabi, muling sinimulan ni Elena ang kanyang pag-iensayo. Hindi siya papayag na ang kanyang karangalan
ay manatiling punit-punit. Dahan-dahan siyang bumangon. Tinitiis ang bawat hiyaw ng kanyang mga kalamnan na tila binabatak ng malalakas na kadena. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang bawat panalangin. Nakatayo siya. Sa pagkakataong ito, hindi lang 3 segundo, nanatili siyang nakatayo habang nakatingin sa kanyang mga paa. Ang sugat sa kanyang tuhod ay naghilom na, ngunit ang pilat nito ay mananatiling paalala ng kanyang sakripisyo. Gayunpaman, isang kaisipan ang gumugulo sa kanya. Bakit tila nagmamadali si Roberto sa paghahanda para sa ika-18 kaarawan ni Maya? Bakit kailangang sa araw na yon pirmahan ang lahat ng dokumento? May mas malalim pa bang plano ang kanyang asawa na hindi pa niya natutuklasan? Habang iniisip ito, biglang bumukas ang pinto ng bodega nang walang babala. Mabilis na sinubukan ni Elena na bumagsak pabalik sa kama, ngunit huli na ang lahat. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama ng diretso sa kanyang nakatayo pang katawan. Sa pintuan, nakatayo si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang paghinga ay biglang tumigil habang nakatingin sa kanyang ina na inaakala niyang hindi na kailanman muling makakatayo. "Mami?" Ang tanging salitang lumabas sa nanginginig na mga labi ni Maya. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay tila isang hanging puno ng kuryente. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Elena. Ang sikretong iniingatan niya upang iligtas ang kanyang anak ay nabunyag sa harap mismo nito sa gitna ng kadiliman ng gabi. Nanigas ang buong mundo ni Elena. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang malupit na hatol na naglalantad sa kanyang pinakaiingatang lihim. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo ang isang inang inakalang lumpo, habang sa pintuan ay nakatayo ang isang anak na puno ng kalituhan. "Mami!" Ang mahinang bulong ni Maya, na tila ba natatakot na ang imaheng nasa harap niya ay isa lamang guni-guni o multo mula sa kanyang nakaraan. Mabilis ang naging paghinga ni Elena. Alam niyang sa isang sigaw lang ni Maya, matatapos ang lahat. Ngunit bago pa man makakilos ang dalaga, ang instinct ng isang ina ay nanaig. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, mabilis na lumapit si Elena at inilagay ang kanyang daliri sa tapat ng kanyang mga labi. Hinawakan niya ang braso ni Maya at marahang hinila ito papasok sa dilim ng bodega. Isinara ni Elena ang pinto nang walang nililikhang tunog. "Huwag kang sisigaw, Maya. Parang awa mo na." Ang pagsusumamo ng mga mata ni Elena sa gitna ng kadiliman. "Nakakalakad ka? Bakit? Bakit ka nagsisinungaling sa amin?" Ang basag na boses ni Maya, ang takot sa kanyang muka, ay unting napapalitan ng galit at pagtataksil. "Pinapanood mo kaming mahirapan? Pinapanood mo si Daddy na magpakapagod para sa'yo?" Umiling si Elena. Ang mga luha ay mabilis na pumatak. Hindi siya pwedeng magsalita ng malakas. Ang mga dingding ay may tainga. Kinuha niya ang kamay ni Maya, ang kamay na dati ay maliit at malambot sa kanyang mga palad. At dahan-dahang iginuhit ang mga letras sa palad nito gamit ang kanyang nanginginig na daliri. "M-A-Y-A. I-L-O-V-E-Y-O-U. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kamay ng kanyang anak. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat. "H-U-Y-K-A-N-G-M-A-I-N-G-A-W Pa-N-G-A-N-I-B." Tinitigan ni Maya ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng lason na itinanim ni na Roberto at Clara, sa kanyang isipan, ang init ng kamay ni Elena at ang pamilyar na amoy ng pagmamahal ay tila bumabasag sa mga kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng mahabang panahon, nakita ni Maya ang liwanag ng katinuan sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit ang sandaling iyon ay binuwag ng tunog ng mabibigat na yabag mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos ni Roberto ay papalapit sa bodega. "Maya, nandyan ka ba sa loob?" Ang boses ni Roberto,
puno ng hinala. Sa isang iglap, tila bumalik ang paralysis ni Elena. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pangangailangang mabuhay. Mabilis siyang bumagsak sa kama, inayos ang kumot, at ibinalik ang kanyang mukha sa pagiging blanko. At walang malay, bumukas ang pinto. Pumasok si Roberto, ang kanyang anino ay humaba sa sahig. Nakita niya si Maya na nakatayo malapit sa kama. Ang mukha ng bata ay maputla at basa ng luha. "Anong ginagawa mo rito sa madilim na silid na ito, anak?" tanong ni Roberto habang dahan-dahang lumalapit. Huminga ng malalim si Maya. Tumingin siya sa kanyang inang nakaratay at pagkatapos ay sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kapalaran ni Elena ay nakasalalay sa isang desisyon ng kanyang anak. "Napanaginipan ko lang po si Mami." Pagsisinungaling ni Maya, ang boses ay nanginginig ngunit sapat na para mapaniwala ang ama. Akala ko tinatawag niya ako. Pero tulog lang pala siya, gaya ng dati." Tinitigan ni Roberto ang anak. Tila ba sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Elena at binigyan ito ng isang tingin na puno ng pagkamuhi. "Sabi ko naman sa iyo, Maya, wala na ang mami mo. Ang nasa harap mo ay isang katawan na lang na walang laman. Halika na. Kailangan mo nang magpahinga para sa party mo sa Sabado," sabi ni Roberto. Inakbayan ni Roberto ang anak at dahan-dahan silang lumabas. Bago tuluyang sumara ang pinto, lumingon si Maya. Sa dilim, nakita ni Elena ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata ng kanyang anak. Isang tahimik na pangako ng pagkakaisa ang nabuo sa pagitan nila. Kahit na wala silang binibitawang salita. Ngunit ang panganib ay lalong tumitindi. Pagkaalis ng mag-ama, narinig ni Elena ang pag-uusap ni Roberto at Clara sa dulo ng pasilyo. "Kailangan na nating tapusin si Elena bago ang party." Ang malupit na tinig ni Roberto. Masyado nang nagiging emosyonal si Maya dahil sa presensya niya rito. Kapag nawala na si Elena, mas madali nating mapapapirma si Maya sa lahat ng papeles. "Paano natin gagawin? Baka magduda ang mga doktor," tanong ni Clara. "May paraan ako," sagot ni Roberto na may kasamang malamig na tawa. Isang aksidente sa loob ng banyo, isang madulas na sahig at isang mahinang katawan. Walang magtatanong. Naramdaman ni Elena ang pagyelo ng kanyang dugo. Ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, ay formal na nang nagpaplano ng kanyang kamatayan. Sa gitna ng kanyang takot, ang tanging naiisip ni Elena ay ang kanyang anak. Hindi lang ang kanyang buhay ang nasa panganib. Ang buong kinabukasan ni Maya ay nakasalalay sa isang pirma na kukunin sa pamamagitan ng dugo. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Elena habang nakatingin sa kisame. Sapat na ba ang pagkakaisa namin ni Maya upang talunin ang halimaw na nasa loob ng aming sariling tahanan? O huli na ang lahat para sa aming dalawa? Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang patak ng asidong umuukit sa nerbiyos ni Elena. Alam niya na ang oras ay hindi na niya kaibigan. Ito ay naging isang kaaway na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang katapusan. Sa loob ng bodega, ang hangin ay naging mas lalong mabigat, puno ng amoy ng panganib at nalalapit na trahedya. Pumasok si Clara na may dalang isang mangkok ng sabaw. Sa pagkakataong ito, may kakaibang nangngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting kasing lamig ng kamatayan. "Kain na, Elena. Espesyal ang niluto ko para sa iyo ngayon," masiglang sabi ni Clara. Ngunit ang kanyang boses ay may himig ng panunuya. "Kailangan mong magkaroon ng lakas para sa malaking gabi ni Maya mamaya. Ayaw naman nating mawalan ka ng malay habang nagdiriwang kami, di ba?" Inilapit ni Clara ang kutsara sa bibig ni Elena. Naamoy ni Elena ang kakaibang anghit na humahalo sa bango ng luya sa sabaw. Isang mapait at kemikal na amoy.
Naalala niya ang babala ni Gabriel sa pamamagitan ng maliit na recorder. Mag-ingat ka sa anumang ibibigay nilang bago. Huwag mong lulunukin. Pinilit ni Elena na ibuka ang kanyang bibig, ngunit nang pumasok ang sabaw, hindi niya ito hinayaang dumaan sa kanyang lalamunan. Pinanatili niya ito sa ilalim ng kanyang dila habang nagkukunwaring lumunok. Nang tumalikod si Clara upang kunin ang baso ng tubig, mabilis na ibinuga ni Elena ang sabaw sa loob ng isang maliit na basahang nakatago sa ilalim ng kanyang kumot. Ubusin mo yan, ha? Para masarap ang tulog mo mamaya. Ang habang buhay na tulog. Bulong ni Clara bago lumabas at muling ikandado ang pinto. Samantala, sa labas ng gate ng paaralan ni Maya, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Attorney Gabriel. Nakita niya si Maya na naglalakad ng mag-isa. Ang mukha ay puno ng lumbay. "Maya, sandali lang," tawag ni Gabriel. Lumapit ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. "Tito Gabriel, baka makita po tayo ni Daddy." "Sandali lang ito, Maya. Kailangan mong makita ang katotohanan bago huli ang lahat," seryosong sabi ni Gabriel habang iniabot ang isang folder at isang maliit na earphone. Habang nakikinig si Maya sa mga recording ng pagtataksil ng kanyang ama at ang mga plano nito laban sa kanyang ina, ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng matinding galit at pagkamulat. "Anong kailangan kong gawin, Tito?" tanong ni Maya. Ang boses ay matatag na sa gitna ng kanyang paghagulgol. "Magkunwari ka lang. Ituloy mo ang plano ni Roberto. Ako ang bahala sa lahat ng ebidensya sa gabi ng iyong debut," sagot ni Gabriel habang hinahawakan ang balikat ng dalaga upang bigyan ito ng lakas. Nang sumapit ang huling gabi, bago ang malaking pagtitipon, dahan-dahang tumayo si Elena sa loob ng bodega. Ang kanyang mga binti ay hindi na nanginginig. Ang kanyang lakas ay bumalik na, kasing tibay ng kanyang paninindigan. Lumapit siya sa dingding at tinitigan ang huling guhit ng chalk. Ito na ang huling araw ng kanyang pagiging bilanggo. Isang marahang katok ang narinig niya mula sa maliit at mataas na bintana ng bodega na nakaharap sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang silweta ni Gabriel. Hindi sila pwedeng mag-usap, ngunit sapat na ang makita ang isa't isa. Inilapat ni Elena ang kanyang palad sa malamig na salamin ng bintana. Mula sa labas, itinaas din ni Gabriel ang kanyang kamay at itinalat ang kanyang palad sa tapat ng kamay ni Elena. Ang tanging harang sa pagitan nila ay ang manipis na salamin, ngunit naramdaman ni Elena ang init ng proteksyon at pagmamahal ni Gabriel na tumatagos sa kanyang buong pagkatao. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Muling naglaho si Gabriel sa dilim, iniwan si Elena na may baong pag-asa. Kinabukasan, ang buong bahay ay naging abala. Narinig ni Elena ang ingay ng mga silya na iniaayos sa labas, ang tawanan ng mga caterers at ang malakas na musika na sinusubukan. Sa gitna ng kasiyahan sa labas, siya ay nananatiling nakakulong sa madilim na silid, nakahiga at naghihintay ng tamang pagkakataon. Pumasok si Roberto, lapirot ang suot na tuksido, mukhang isang kagalang-galang na ama. "Elena, ngayong gabi ay magiging malaya na kami. Salamat sa trust fund ni Maya at salamat sa iyo dahil naging napakadali ng lahat." Hinalikan ni Roberto ang noo ni Elena, isang halik na tila halik ni Judas. Pagkatapos ay marahas niyang isinara ang pinto at narinig ni Elena ang huling lagutok ng susi. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta kandado ang inilagay. Nilagyan nila ng isang malaking barandilya ang labas ng pinto upang siguraduhing hindi ito mabubuksan ng sinuman. Naiwan si Elena sa ganap na kadiliman, habang sa kabilang panig ng pinto ay nagsisimula nang tumugtog ang musika
Para sa debut ni Maya, ang bawat nota ng saya ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ito na ang huling pain. Ang lahat ay nakahanda na para sa kanyang kamatayan, ngunit ang hindi alam ni Roberto at Clara, ang biktima ay handa na ring maging hukom damdamnasti. Ang mansyon ng mga Santos ay tila isang nagniningning na bituin sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang mga makukulay na ilaw ay nakasabit sa bawat sulok, at ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng masasarap na pagkain. Mula sa malayo, ang tunog ng orkestra ay nagbibigay ng isang marangyang himig. Tila ba ipinagdiriwang ang isang perpektong pamilya. Sa loob ng malaking bulwagan, suot ni Roberto ang kanyang pinakamahal na taksido, nakangiti at nakikipagkamay sa mga maimpluwensyang panauhin. Siya ang sentro ng atensyon, ang huwarang ama na nagawang itaguyod ang anak sa gitna ng trahedya ng asawa. Salamat sa pagdalo, wika ni Roberto sa isang alkalde. Ang boses ay puno ng pekeng kababaang loob. May hirap, pero kailangang maging matatag para kay Maya. Alam niyo naman ang kalagayan ng asawa ko, hindi na siya ang dating Elena na kilala niyo. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, si Clara ay tila isang reyna. Nakasuot siya ng pulang bestido ni Elena at ang bawat kislap ng kwintas sa kanyang leeg ay tila isang sampal sa lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Ngunit walang nakakaalam dahil ang lahat ay nabulag sa karangyaan at mga matatamis na salita ni Roberto. Napakahusay mag-alaga ni Nurse Clara, Roberto, komento ng isang matandang kaibigan ng pamilya. Siya ang nagpapanatili ng ayos sa bahay na ito habang wala sa sarili si Elena. Totoo yan, sagot ni Roberto habang binibigyan si Clara ng isang makahulugang tingin. Siya ang liwanag sa aming madilim na tahanan. Samantala, lumitaw si Maya sa itaas ng engrandeng hagdanan. Nakasuot siya ng isang napakagandang ball gown na kulay asul, tila isang prinsesa. Ngunit sa ilalim ng kanyang makapal na makeup, ang kanyang mga mata ay walang kislap. Bawat hakbang niya pababa ay tila isang hakbang patungo sa isang bitag na siya mismo ang tumulong na ihanda. Nakita ni Maya si Gabriel sa gitna ng karamihan. Nagkatinginan sila sa loob ng isang segundo. Isang sulyap na puno ng bigat at lihim na kasunduan. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan sa itaas, sa madilim at malamig na bodega, nagsimula ng kumilos si Elena. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Ang kanyang mga binti na sa loob ng maraming buwan ay inakalang walang buhay, ngayon ay tila mga haligi ng katarungan. Lumapit siya sa pinto ng bodega. Ramdam niya ang barandilyang bakal na nakaharang sa labas. Ngunit alam niya rin ang isang bagay na hindi alam ni Roberto. Noong nakaraang gabi, habang kunwari ay nag-aayos ng tubo ng tubig sa likod, lihim na pinaluwag ni Gabriel ang mga tornilyo ng bisagra ng pinto mula sa labas. Isang malakas na tulak na lang at guguho ang lahat. Itinukod ni Elena ang kanyang balikat sa pinto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang lahat ng sakit. Ang mga sampal ni Clara, ang mga pagtataksil ni Roberto, at ang mga luha ni Maya. Ang bawat alaala ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa pisikal. Sa isang malakas at determinadong pagtulak ng kanyang buong katawan, narinig ni Elena ang pagkapunit ng kahoy at ang pagkalas ng mga tornilyo mula sa dingding. Ang tunog ng pagbagsak ng bisagra ay nilunod ng malakas na tugtugin sa itaas. Nakalabas siya. Ang malamig na hangin ng gabi sa pasilyo ay tila isang matamis na halik ng kalayaan. Sa bulwagan, itinaas ni Roberto ang kanyang baso ng wine. Mga kaibigan, bago ang lahat, nais kong tawagin ang aking anak na si Maya para sa isang mahalagang seremonya. Ang pagpirma sa kanyang trust fund inheritance bilang tanda ng kanyang pagtuntong
sa hustong gulang. Inilabas ni Roberto ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, ang mga papel na magpapatibay sa kanyang pagnanakaw. Ang pluma ay inabot niya kay Maya nang may kasamang mapanlinlang ng ngiti. "Pirma na, anak, para sa kinabukasan mo, para hindi na tayo mahirapan dahil sa kalagayan ng mami mo," bulong ni Roberto. Ang boses ay puno ng presyur. Nanginginig ang kamay ni Maya habang hawak ang ballpen. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Clara na nakangiti ng may pagtatagumpay sa gilid. Ang buong silid ay natahimik, naghihintay sa huling pirma na magtatapos sa lahat. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ng mga taong naroroon. Pagkatapos, mula sa malaking screen sa likod ng entablado, isang imahe ang biglang lumitaw. Hindi ito ang video ng kabataan ni Maya. Ito ay ang madilim at maruming loob ng bodega. At ang boses na umalingaw-ngaw sa mga speakers ay hindi boses ni Maya, kundi ang boses ni Roberto mula sa lihim na recording ni Elena. "Sana tuluyan na siyang namatay sa aksidente. Nauubos na ang pasensya ko sa pag-aalaga sa tuod na yan." Ang buong bulwagan ay napasinghap. Ang mga mukha ni na Roberto at Clara ay tila naging abo sa ilalim ng liwanag ng screen. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalito, ang malaking pinto sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang nakatayo roon, nababalutan ng liwanag mula sa buwan sa labas. Ang mga hakbang ay mabagal, ngunit bawat isa ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Isang babaeng nakasuot ng puting bestido. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang mga mata ay nagniningning sa galit at dangal. "Elena?" Ang nangangatal na bulong ni Roberto. Ang baso ng wine ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat panauhin. Walang sino mang nangahas na huminga ng malakas habang ang anino sa pintuan ay dahan-dahang naglalakad patungo sa liwanag. Ang tunog ng bawat pagdapat ng sapatos ni Elena sa marmol na sahig ay tila isang malakas na tambol na tumitibok sa pandinig ng mga saksi. Matatag, ritmo, at puno ng awtoridad. Hindi ito ang hitsura ng isang babaeng baliw o lumpo. Si Elena ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang balikat ay hindi na nakakuba sa bigat ng sakit, kundi nakataas ng may dangal. Ang puting bestidong suot niya ay kumikinang sa ilalim ng muling pagbubukas ng mga ilaw na tila ba isa siyang anghel na bumangon mula sa sariling libingan. "Elena? Paano?" ang nauutal na tanong ni Roberto. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kakinangan ng tagumpay ngayon ay maputla pa sa abo. Ang basong hawak niya ay tuluyan ng nadurog sa sahig. Ang mga piraso ng kristal ay nagkalat sa kanyang paanan, gaya ng kanyang nadurog na plano. Hindi siya sinagot ni Elena. Sa halip, ang kanyang malamig at matalim na tingin ay lumipat kay Clara. Ang babaeng taksil ay nakatayo sa tabi ng entablado, nanginginig ang buong katawan habang hawak-hawak ang kwintas na pilit niyang ninakaw. "Bagay ba sa iyo ang damit ko, Clara?" Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito ang mahinang boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang reynang muling binabawi ang kanyang trono. "O baka naman mas bagay sa iyo ang suot na pangpreso?" Sa gitna ng kahihiyan, sinubukan ni Clara na magmatapang. Nagsisinungaling kayo. Isa itong palabas. Roberto, sabihin mo sa kanila." Ngunit bago pa makapagsalita si Roberto, humakbang si Elena papalapit kay Clara. Sa isang mabilis at matapang na pagkilos, hinawakan ni Elena ang kwintas sa leeg ni Clara at marahas itong hinablot. Ang pagkaputol ng gintong kadena ay tila simbolo ng pagtatapos ng kapangyarihan ni Clara sa bahay na iyon. "Ang pag-aari ng aking ina ay hindi kailanman mapupunta sa isang tulad mo," bulong ni Elena
ng sapat na para marinig ng lahat. Humarap si Elena kay Roberto na ngayon ay pilit na lumalapit upang hawakan ang kanyang braso. Nagbabaka sakaling madaan pa sa matatamis na salita ang sitwasyon. Elena, honey, makinig ka. Ang recording na yon, gawa-gawa lang yon ni Gabriel. Alam mong mahal kita, di ba? Ang lahat ng ginawa ko ay para sa pagpapagaling mo. Ang desperadong pagsisinungaling ni Roberto habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Mahal mo ako, Roberto. Ang mapait na tawa ni Elena ay nagpatindig ng balahibo sa mga nakikinig. Ang pagmamahal mo ba ay ang pagkulong sa akin sa bodega? Ang pagmamahal mo ba ay ang pagnanakaw sa kinabukasan ba ng sarili mong anak habang ipinapakain mo ang asawa mo sa kabit mo? Sa sandaling iyon, lumabas si Attorney Gabriel mula sa karamihan. Bit-bit ang isang folder na puno ng mga dokumento at isang digital tablet. Tapos na ang laro, Roberto, deklara ni Gabriel. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya ng iyong iligal na paglilipat ng pondo, ang tangkang pagnanakaw sa trust fund ni Maya, at ang mga video ebidensya ng pang-aabusong ginawa niyo ni Clara sa loob ng bahay na ito. Pumasok ang mga unipormadong pulis mula sa likurang pinto ng bulwagan. Ang mga panauhin ay nagunahan sa pagtabi upang bigyang daan ang mga awtoridad. Roberto Santos at Cara Di Maculangan, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong fraud, grave misconduct at attempted murder, sabi ng isang opisyal. Ang mukha ni Roberto ay nagbago mula sa takot patungo sa isang baliw na galit. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kanyang anak na si Maya na nakatayo malapit kay Elena, yakap ang sarili at umiiyak. Ang lahat ng kanyang binuong dula ay gumuho na. Hinding-hindi niyo ako makukuha, sigaw ni Roberto. Sa gitna ng kanyang desperasyon, dinampot niya ang isang matulis na kutsilyo mula sa buffet table na malapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makita ang asawa na tila nawala na sa katinuan. Ang mga tao ay nagsigawan at nagkagulo. Sa isang mabilis na pagkilos, sumugod si Roberto patungo kay Elena na may hawak na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot. Kung hindi ka sa akin, walang makikinabang sa'yo. Ang huling hiyaw ni Roberto. Bago pa man dumampi ang talim sa katawan ni Elena, isang mabilis na anino ang humarang sa kanyang harapan. Naramdaman ni Elena ang pagbangga ng isang matigas na katawan sa kanya. Nagtutulak sa kanya palayo sa panganib. Ang tunog ng kaguluhan sa loob ng malaking bulwagan ay tila biglang naglaho sa pandinig ni Elena. Ang lahat ay naging tila isang mabagal na galaw ng tadhana. Naramdaman niya ang malakas na pagtulak sa kanyang balikat at sa isang iglap, hindi ang talim ng kutsilyo ang bumaon sa kanyang balat, kundi ang mainit na bisig ni Gabriel na bumalot sa kanya. Isang mahinang ungol ng sakit ang narinig ni Elena mula sa lalaking nasa kanyang harapan. Kasabay nito ang tunog ng kutsilyong bumagsak sa sahig at ang marahas na pagdakma ng mga pulis kay Roberto. Gabriel, ang hiyaw ni Elena. Ang boses ay puno ng takot na hindi niya naramdaman kahit noong siya ay nakakulong sa bodega. Dahan-dahang bumagsak si Gabriel sa kanyang mga tuhod habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran. Doon, sa pagitan ng kanyang mga daliri, ay nagsimulang mamuo ang kulay pula na mabilis na kumalat sa kanyang puting polo. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Elena, puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang isang taong nagtagumpay sa pagprotekta sa kanyang minamahal ang makakaparamdam. Ligtas ka na, Elena, ang mahinang bulong ni Gabriel bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan niyo. Sigaw ni Maya na agad lumapit at lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Habang nagkakagulo ang mga tao sa pagtawag ng saklolo, ang atensyon ng lahat ay muling natuon kay Roberto at Clara. Ang dalawa ay nakapuso na sa magkabilang kamay, pinalilibutan ng mga awtoridad. Si Roberto
ay parang isang hayop na nagagalit, habang si Clara ay humahagulgol sa takot. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng maskara na kumalat dahil sa yak. Hindi pa ito tapos, Elena. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat. Ang huling hiyaw ni Roberto bago siya marahas na itinulak ng mga pulis palabas ng mansyon. Tumingin si Elena sa kanyang asawa sa huli-huling pagkakataon. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagod at ang matinding awa sa isang lalaking nilamon ng sariling kasakiman. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga paramedics. Maingat nilang isinakay si Gabriel sa stretcher. Sumama si Elena sa loob ng ambulansya, hindi binibitawan ang malamig na kamay ng abogado. Sa loob ng sasakyan, habang ang tunog ng sirena ay bumabalot sa kalsada, tinitigan ni Elena ang mukha ni Gabriel. Inalala niya ang bawat araw na nakaratay siya sa dilim at kung paano naging sandigan niya ang boses at presensya ng lalaking ito. Ang bawat sugat na tinamo niya sa nakaraan ay tila unti-unting naghihilom sa bawat segundo na kasama niya si Gabriel. Ngunit ang takot na mawala ito ay tila isang bagong uri ng sugat na umuusbong sa kanyang puso. Nang makarating sa ospital, mabilis na isinugod si Gabriel sa operating room. Naiwan si Elena sa lawang, nakaupo sa isang matigas na silya sa pasilyo. Ang kanyang puting bestido ay may bahid na ng dugo, ang dugo ng taong nagsakripisyo para sa kanya. Lumapit si Maya at tumabi sa kanyang ina. Ipinatong ng dalaga ang kanyang ulo sa balikat ni Elena. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na muli silang naging tunay na mag-ina. "Mami, patawarin niyo po ako," hikbi ni Maya. "Naniwala ako sa kanila. Akala ko po." "Huwag mo nang isipin yon, Maya," mahinang sabi ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Ang mahalaga, magkasama na tayo at hindi na tayo muling magkakawalay." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang ilaw sa tapat ng operating room ay namatay. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. "Kayo po ba ang pamilya ni Attorney Alcacid?" tanong ng doktor. Tumayo si Elena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Ako po. Kamusta po siya?" Naging malalim ang saksak, ngunit maswerte siya dahil hindi tinamaan ang anumang mahahalagang organ. Nawalan siya ng maraming dugo, pero matatag ang kanyang katawan. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga, paliwanag ng doktor. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa dibdib ni Elena. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kapansanan, kundi dahil sa labis na kaluwagan. Nang payagan na siyang pumasok sa recovery room, dahan-dahang lumapit si Elena sa tabi ng kama ni Gabriel. Ang ritmikong tunog ng mga kagamitang medikal sa loob ng silid ay tila isang uyayi na nagpapatunay na buhay ang lalaking nasa harap niya. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Gabriel ay isang himalang ipinagpapasalamat ni Elena sa bawat segundo. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Gabriel, ang kamay na hindi bumitaw sa kanya noong siya ay nasa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Elena ang kanyang mga luha. Pumatak ang mga ito sa balat ni Gabriel, tila isang bautismo ng pasasalamat at bagong simula. Lumipas ang mga araw na tila isang dahan-dahang pag-usad ng ulap matapos ang isang malakas na bagyo. Ang ospital, na dati ay simbolo ng sakit at aksidente para kay Elena, ngayon ay naging saksi sa kanyang muling pagsilang at sa dahan-dahang paggaling ng kanyang tagapagtanggol. Isang umaga, habang ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ng silid, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Elena na nakaupo sa tabi niya, nagbabasa ng isang libro. "Elena," mahinang tawag ni Gabriel. Ang boses ay paos pa,
ngunit puno ng tamis. Mabilis na binitawan ni Elena ang libro at hinawakan ang kamay ng lalaki. "Nandito ako, Gabriel. Huwag kang masyadong gumalaw." "Ayos lang ako." Munting ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Gabriel. "Masaya akong makita kang malayang nakaupo at nakakangiti. Iyan lang ang tanging bayad na kailangan ko." "Sobra-sobra ang ibinigay mo sa akin, Gabriel," sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa emosyon. "Hindi lang buhay ko ang iniligtas mo, kundi pati ang kaluluwa ko." Samantala, sa labas ng mundo ng ospital, ang katarungan ay mabilis na gumagalaw. Si Roberto at Clara ay pormal ng kinasuhan. Ang mga balita tungkol sa kanilang pagtataksil at pang-aabuso ay naging sentro ng usap-usapan na nagdulot ng matinding kahihiyan sa kanilang mga pangalan. Ang mansyon na dati ay puno ng kasinungalingan ay pansamantalang isinara habang inaayos ang mga legal na papeles. Si Maya, sa gabay ni Elena, ay nagpa siyang bumisita sa kulungan upang harapin ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Nakatayo ang dalaga sa likod ng makapal na salamin. Tinitingnan ng isang lalaking dati ay tinitingala niya. Ngunit ngayon ay isa na lamang anino ng kasakiman. "Hindi ako napunta rito para magmakaawa o para magalit, Daddy," matatag na sabi ni Maya. "Nandito ako para sabihing pinuputol ko na ang anumang utang na loob na itinanim niyo sa isip ko. Mula ngayon, ang buhay ko ay sakin na at ang tanging pamilyang kikilalanin ko ay ang mami ko." Hindi nakapagsalita si Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Marahil ay napagtanto na ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagnanakaw ng pera, kundi ang pagtatapon sa pagmamahal ng kanyang mag-ina. Pagkalipas ng 2 linggo, nakalabas na si Gabriel sa ospital. Sa halip na bumalik sa mansyon, nagpa siya si Elena na dalahin ang kanyang mga gamit palabas ng bahay na iyon. Hindi na niya kailangan ang malaking mansyong puno ng madidilim na alaala. Bumalik si Elena sa bodega sa huling pagkakataon. Binuksan niya ang pinto at hinayaan ang sariwang hangin na pumasok. Kinuha niya ang maliit na piraso ng chalk at binura ang lahat ng mga guhit sa dingding. Ang kanyang pagkakabilanggo ay tapos na. Binuksan niya ang bintana ng malapad. Hinahayaan ang bawat alikabok na tangayin ng hangin. Dinaluhan ni Gabriel si Elena sa paglabas nito sa mansyon. Naglalakad sila sa hardin, kung saan ang mga bulaklak ay muling nagsisimulang mamukadkad. "Anong plano mo ngayon, Elena?" tanong ni Gabriel habang dahan-dahang naglalakad sa tabi niya. "Gusto kong magsimula muli, Gabriel. Isang maliit na bahay na may maraming bintana, kung saan palaging pumapasok ang liwanag," sagot ni Elena. Lumingon siya kay Gabriel at ngumiti. Isang nangingibabaw na nuryong ng tunay na kaligayahan. "At gusto ko ring makita kung saan tayo dadalhin ng bagong simula na ito. Kung pahihintulutan mo ako." Napatigil si Gabriel. Dahan-dahan niyang kinuha ang magkabilang kamay ni Elena at inilapit ito sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Elena ang matatag at mabilis na tibok ng puso ni Gabriel sa ilalim ng kanyang mga palad. "Hihintayin ko ang bawat hakbang mo, Elena. Kahit gaano pa katagal," bulong ni Gabriel. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang dalawang kaluluwang pinagtapon ng pait ng nakaraan ay nakatayo ng magkasama. Wala ng mga lihim, wala ng mga kadena. Ang tanging naroroon ay ang pangako ng isang kinabukasang puno ng pag-asa. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang makapal na aklat na dahan-dahang nailipat. Ang mga sugat na dati ay sariwa at nagnanaknak sa hapdi ay naging mga pilat na lamang, hindi na upang magpaalala ng sakit, kundi upang maging saksi sa tibay ng isang pusong tumangging sumuko. Sa isang maliit na bulwagan, sa gitna ng lungsod, nakatayo si Elena sa harap ng maraming kababaihan. Wala na ang bakas ng babaeng nakaratay sa madilim na bodega. Ngayon, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin.
Itinatag niya ang silungan ni Elena, isang pundasyong nagbibigay ng legal at emosyonal na tulong para sa mga biktima ng Bauhan Jadin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng iyong dangal bilang kapalit. Ang malumanay, ngunit matatag na tinig ni Elena sa mikropono. Huwag ninyong hayaang ikulong kayo ng maling utang na loob. Ang bawat isa sa inyo ay may karapatang tumayo, lumakad, at bumuo ng sarili ninyong tahanan na hindi nababalot ng takot. Matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ng isang masiglang palakpakan. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Maya, na ngayon ay isang masaya at matalinong estudyante sa unibersidad. Lumapit ang dalaga at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. "I'm so proud of you, Mommy," bulong ni Maya. "Salamat, anak. Dahil sa'yo kaya ako narito," tugon ni Elena habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Hindi na muling tinanong ni Elena ang tungkol sa kanyang nakaraan. Alam niyang si Roberto at Clara ay nagdurusa sa loob ng rehas. Binabayaran ang bawat sentimo ng pait na kanilang itinanim. Hindi siya napunta sa rurok ng paghihiganti. Sa halip, natagpuan niya ang pinakamataas na uri ng hustisya, ang mabuhay ng malaya at maligaya nang wala na sila sa kanyang isipan. Ang patawad na ibinigay niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Nang sumapit ang hapon, nagtungo sila sa isang bagong bahay sa tabi ng dagat. Ito ang bahay na pinangarap ni Elena, puno ng malalaking bintana na hinahayaan ang bawat sinag ng araw na pumasok. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay nagsisilbing musika na nagpapakalma sa kanyang kaluluwa. Sa beranda, nakaupo si Gabriel habang nagbabasa ng mga papeles. Nang marinig ang mga yabag ni Elena, agad siyang tumayo at sinalubong ito ng isang nangiti na palaging nagpaparamdam kay Elena na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. "Tapos na ang trabaho para sa araw na ito?" tanong ni Gabriel habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice kay Elena. "Tapos na, Gabriel, at handa na akong magpahinga sa tabi mo," sagot ni Elena. Naupo silang dalawa sa isang wooden swing. Pinapanood ang langit na nagbabago ang kulay mula sa asul patungo sa kulay ube at ginto. Ipinatong ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Naramdaman niya ang init ng katawan ng lalaki at ang matatag na pagtibok ng puso nito. Isang ritmo na naging sandigan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Elena at hinalikan ang kanyang mga daliri. 2 taon na ang nakalilipas mula nang mangako ako na hihintayin kita. At hanggang ngayon, bawat araw na kasama ka ay tila isang panaginip na ayaw ko nang magising. "Hindi na ito panaginip, Gabriel," bulong ni Elena. "Ito na ang ating katotohanan." Isang banayad na halik ang idinampi ni Gabriel sa noo ni Elena. Isang halik na puno ng respeto, pagmamahal, at pangako ng katapatan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang ganap na kaluwagan. Wala nang mga lihim na kailangang itago sa dilim. Wala nang mga hakbang na kailangang gawin sa takot. Natagpuan na ni Elena ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng 4 na dingding ng isang mansyon, kundi sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang tubig ng dagat ay patuloy na umaagos, tinatangay ang huling bakas ng kanyang mga luha patungo sa malayo. Habang ang liwanag ng buwan ay nagsisimulang magningning, nagsisilbing gabay sa kanilang bagong simula. Sa wakas, ang katahimikan ni Elena ay hindi na tanda ng pagdurusa, kundi isang himig ng ganap na kaligayahan.